Aprobado na ang ordinansa na makakatulong sa mga ambulant vendors o mga nagtitinda ng mga pagkain sa kalsada. Pinagtibay ng Sangguniang Panglungsod sa kanilang session kanina ang ipinasang ordinansa na akda ni Konsehal Maru Martires na makakasigurado sa maayos na kalusugan ng mga ambulant vendors o sa mga nagtitinda o naglalako ng mga pagkain sa kalsada. Ang ordinansa ay nagtatakda na dumaan ang mga vendors sa medical check-up na sagot ng lokal na pamahalaan at nang masiguradong maayos at malinis ang kanilang mga paninda. About dun sa ambulant vendors, first linawin natin, ito yung mga walang pwesto talaga. Ito yung mga may ditulak na binebentang pagkain na kung tawagin natin mga ready to eat na. So, iba kapag hindi pa pwedeng kainin, iba pagka niluluto pa at saka doon pa lang kakainin. Yung mga tinutukoy po natin dito is yung may mga ready to eat na. Pero tayo po, nakafocus po tayo dito sa health. First, kailangan natin ma-regulate para malaman natin kung sino-sino sila. At pangalawa, they have to undergo yung mga certain health protocols natin. Kailangan nilang magpa-x-ray, kailangan po nilang magpa-basic na medical check-up na sponsoran naman po ng ating lokal na pamahalaan. Hindi po ito libre pero babayaran ng pamahalaan. Walang bayad yung ambulant vendors po natin. So doon tayo nakafocus para masigurado rin po natin na malinis at maayos yung ating mga kinakain sa kalsada. Unang-una sa health po tayo nakafocus. Ma-regulate po natin sila. Pangalawa, masiguradong maayos ang kanilang kalusugan at huling-huli, syempre, para din po tayo maging safe at ligtas rin po para sa mga kinakain po natin sa kalsada. Sa mga ambulant vendors po natin, pag in-implement na po itong ordinance po na ito, naway makipagtulungan po tayo sa ating lokal na pamahalaan. Ito naman po ay para sa kabutihan po, hindi lang po ninyo, hindi lang po ng mamamayan, pero ng lahat po na nandito po sa lungsod ng Pasig. Again, more power po sa iNews. Mabuhay po kayo. Ayon kay Konsehal Volta de los Santos na siyang nag-sponsor ng ordinansa, ito ay para sa ikabubuti ng mga vendors at ng kanilang mga suki. Hinikayat din nila na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan ang mga naglalako at nagtitinda sa kalye. Tinitignan ding ipasa ang isa pang ordinansa kung saan may itatalaga ng lugar na maaaring makapagtinda ang mga vendors. Kanina, nung ipapasa nga namin itong ordinansa para po sa mga ambulant vendors, ay talagang pinagdiinan ko na pinagpapahalagahan po namin ang lahat ng sektor dito sa Pasig at kasama po dyan mga ambulant vendors. Kailangan po na masigurado namin na yung kalusugan po nila ay nasa tama po. Hindi lang po dahil sa nagtitinda po sila ng pagkain at maaaring meron silang sakit na makakahawa sa kanilang mga pinagtitindahan. Pero para masigurado din po namin na kung sakali po na sila po may problema sa kalusugan ay matulungan po ng syudad. Gusto ko rin namin po ipagbigay alam yung mga medical check-ups po ay sagot po yun ng city. Libre po yan kapag po ambulant vendors at may bayad lang po kapag hindi po taga-Pasig. Lahat po yan. Lahat po na basta ang tinitinda po ay pagkain. Meron po dyan mga nagtitinda ng fishball, may nagtitinda po ng mga kakanin. Lahat po ng inilalako, meron din po yan, mga nagtitinda rin ng Yakult, di ba? Yan ang sikat, sorry nabagit ko yung brand, dahil sila rin po talaga isa sa mga sumusunod talaga, na sinisigurado rin po ng kanilang kumpanya na ang kanila pong mga empleyado ay mayroon pong magandang kalusugan. Marami nga po ang nakikita rin natin minsan na may mga tinda, sa unang tingin mo pa lang parang mag-iisip ka na ito ba ay malinis, Iisip din natin minsan siyempre meron din pong mga ibang nirereklamo rin po hindi lang po sa aming tanggapan pati rin po sa ugnayan, Kaya mas maganda po kung mismo na po ang ating pamahalaan ang makakasiguro na ang lahat po ng mga itinitinda ay malinis at kasama na rin po na kung ang mga nanininda po ay safe din po na magtinda. Nagkwento rin po ako kanina, napakagandang kwento tungkol sa isang kaibigan ko, na dati rin po ang ambulant vendor, actually illegal vendor pa sila sa Marikina, pero nung nabigyan sila ng pwesto sa palengke, eventually sila na po ang may-ari ng mga napakarami po mga talipapa at mga... Kaya namin sinasabi ito kasi kapag meron pong binuo o ginawa
isinulat para pong mga ordinansa para po sa mga vendor. Sana po intindihin nila kasi sinisigurado po namin na tinitingnan namin kung paano po makakatulong ang pamahalaan, hindi lang pamahalaan lungsod, kundi po ang gobyerno na po para po sa mga lahat ng sektor at kasama nga po dito ang mga vendors. Pangunahing layunin lang nito ay masigurado po namin na malusog po ang mga nagtitinda. Ito po ay para sa kanila at nabanggit ko rin po kanina na meron pa po kasi kaming isang ipapasa, yun po yung pag-regulate na ng mga vendors, no? Para masigurado po natin na meron po sila talagang tama pong mga pwesto, tama pong lugar kung saan po sila magtitinda, no? Kasi alam natin nagiging problema yan, kawawa rin naman ibang vendors dati, no? Kapag hinuhuli din, no? Pero ngayon, sa susunod na namin, masisigurado namin kung saan po sila pwedeng pumesto, no? Pati po sa palengke, masigurado po kung ilan po ang tamang bilang. Kasi katulad po yan sa sabi namin sa tricycle, pag nagbigay ka ng prangkisa, pag napakadami, maliliit po ang chance na kumita ka. Hindi po katulad ng kapag regulated po at alam namin kung ilan ang bilang, ilan po ang mga dapat bigyan ng permits, ay masisigurado po namin nakikita po ang lahat. Yun ang po pinaka-importante. Kailangan lang po talaga, intindihin po mabuti kung ano po yung mga ordinansa na isinusulat po para po sa kanila, para makita nila kung ano yung kagandahan nito. Maintindihan po mabuti kasi minsan, nauuna yung akala nila, sila po inaargabyado, pero maniwala po kayo, wala pong gobyerno na ang iniisip po ay hindi po para po sa kapakanan ng lahat, no? Lalo na po sa mga vendors. Makakasigurado po kayo ang 11th Council po sa panguna po ni Mayor Vico Soto, ni Vice Mayor Dodot, at syempre isama na rin po natin ang ating Congressman Roman Romulo. Lahat po iniisip namin para po sa kabutihan ng lahat ng mamamayang Pasigueño. Meron dyan, may mga penalties po na naka-include dyan. At sinisigurado naman namin, talagang maximum lang naman ang penalty na naayon po sa batas ay 5,000. Pero huwag na po tayo doon tumungo, baka mamaya nila. Ang pinaka-importante po, talaga po kayo ay amin pong maanyayahan na ang lahat po ng mga vendors, pagpatingin po, magpa-check up, libre naman. At yun po ang nire-require lang para po sa inyong mga permit. Masigurado po na kayo po ay maganda ang kalusugan. Para kung meron po makikitang problema, kayo po ay matulungan ng gobyerno para po mapagamot. Libre naman po ang gamutan sa Pasig City. At para rin naman po hindi tayo makahawa sa ating mga kliyente. Alam ko naman po, ang mga vendors na magsisimula. No? Alam ko nang iniisip nyo po ay kung ano yung ikakasiya ng inyong mga parokyano, inyong mga customer, no? Kaya ang pinakamaganda, masigurado natin na kung ano po yung inyong tinitinda ay malinis, safe po na i-consume ng lahat po ng mga Pasigueño. At syempre, number one, ang inyong kalusugan. Yes, sa lahat po ng mga vendors, no? Kahit ano pong classic vendors, ambulant vendors man, o yung mga vendors po sa loob ng palengke, makakaasa po kayo na nandito po ang inyong lingkod, kasama na rin po ang Committee on Market, no? At pati na rin po ang Committee ng Health and Sanitation, na kami po ay gumagawa po ng mga ordinansa at batas panglunsod na para po sa ikakabuti nyo. Maganda po na makasama namin kayo sa paglilimbag nito sa pamamagitan po ng mga konsultasyon para po mas inyong maliwanagan at makita po na ang Pasig City Government po ay lagi po nagtatrabaho para sa inyong lahat, para sa lahat po ng sektor, particular na rin po sa inyo, sa mga vendors. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.